Kinsa may gabasa diri og Biblia? Gabasa ba kita og Biblia? Kinsa gabasa diri og pocketbook? Ha? Kinsa gabasa diri og uso man ang nasa social media na mga love story nga basa-basahon ba? Ha? Si tawag ana? Oh, Wattpad ba? Asa man gyoy mas ginabasa nato? Kana mga love story, mga pocketbook, murag nalumaan na mas mga pocketbook, so Wattpad na siguro unsa pa gyud. Ha? Pero you know what? Kung ganahan ka og mga love story diya sa pocketbook or Wattpad, naay mga nindot na love story sa Bible. Kung basahon lang gid nimong Bible, like the story of Isaac and Rebekah and Jacob and Rachel. Mga love story na nindot nga basahon diya sa Bible. O uban pa na mga love story diya sa Bible nga lupigan pa ng Wattpad nimo o lupigan pa ng pocketbook nimo o unsa ba na mga love story. Now, kinahanglan lang nato nga magabasa sa pulong sa Ginoo kung gusto nato na mahisuod kita sa Ginoo. O ni ang challenge nako sa mga worship team na para mahimot ang suod sa Ginoo, kinahanglan tang gabasa og Bible. Kay unsaon nato paghatag sa ato ang worship diha sa Ginoo, unsaon nato paghatag sa ato ang honor diha sa Ginoo, ug unsaon nato labaw sa tanan nga mahimong suod sa Ginoo kung wa man kakaila sa Ginoo. Wala ka kalbalo sa love story sa Ginoo. Na pinakalami nga love story diya sa Bible. Kung unsa ka love sa Ginoo ang tao, nasa ingon ni anak gihatag niya ang nag-inusara nga anak tungod sa iyang dako nga gugma nga ni kanato. Di ba love story man na siya? Love story sa Ginoo between sa tao. Unsaon nimo mahimong suod sa tao kung dili ka makikistorya sa iya? The same pud na sa Ginoo. Unsaon nimong pagkahimong suod sa Ginoo kung dili ka gabasa og Bible? Kung wala ka gabasa og Biblia? Kinahanglan nimo magbasa og Bible. Kinahanglan nimo mahibaluan ang mga story sa Bible. Kinahanglan nimong masayran kung kinsa ang imong Dios nga gialagaran. Kay basin og ningon ka nga na kay Ginoo pero wa ka kaila kung kinsa siya. Unsa yang kinaiya, unsa ang iyang deity, ang iyang pagkabalaan, pagkagamhanan, kinsa bigit siya. Now, according pa sa John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. Kinsa daw sa Jesus Christ? He is the bread of life. He's like, ingon pa diriya, whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Siya daw ang tinapay sa kinabuhi. Siya nga bisan kinsa nga muduol kaniya, siya dili na gutomon. O si bisan kinsa nga mutuo kaniya, dili na siya uhawon. Kini nga pulong wala nagahiskot may tungod sa literal na pagkaon. Namayon ka nga, tinapay dahil si Jesus Pastor, asa man siya kay kauno nako. Dili na. Kung dili, kung kay Jesus sa imong kinabuhi, kung ikaw muduol kaniya, ikaw dili na gutomon, meaning spiritually, mapuno ka sa presensya sa Ginoo, dili na gikauhawon sa diha nga ikaw mutuo nganha kaniya. Now, we need to spend consistent time in God's Word in order to know God in a deeper way to draw closer to His heart. So, dili, pwede nga once a year lang ka mubasa sa pulong sa Ginoo. Mga pag-abot bitaw sa Bible quiz bitaw, halos dita ka answer. Kaya nung mo atong family day na to, ang bapmin ato may pinaka-luoy. May ilahan gid nimong wa gabasag Bible. Ano man? Ha? Wag may di man makaila. Asa gid wa kinsa ganito ha? Mao na mga timaan nga di gabasag Bible. Kanang kanang katong youth night diri mga young people nag-exam. Ha? Exam ba to? Nay quiz man siguro to? Para sa ilaha. Out of 20, kung wala ko masayo, pinakataas adto. 9 naman siguro to? Ang score? 12? Ano man? Bisan simple lang to na mga pangutana, maglisod. Ano man? Tungod sa reason nga wala ka gabasa og Bible. Bisa pag mangutana ta diri murag naging gyapon ang di makabalo unsay tubag. Ano man? Mo na yung mga ebidensya nga wala tagabasa og Bible, so we need to spend consistent
time. Dili lang once a year, once a month, or quarterly ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ha? Kung mahimo gani everyday, all domingon ko ganina nga dili usahay makaya kay lisol o kapoy. Pero kung gikinahanglan, dapat nimong buhaton because kung gabasa ka perminti sa pulong sa Ginoo, mao kini ang isa sa mga pamaagi na mas mailhan pagyud nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ha? Kung ang usa ka tawo nga dili nimo kanunay ginaistorya, dili ka maka-explain kung kinsa siya. For example, naay tao diya nga niagi niya ang imuhang trabaho, ang inyuhang nakaila ka niya sa dagway pero wala ka kaila sa naong. Unyag na imong utana sa imuha. Kaya nakato kinsa man to siya. Unsa may imong itubag? Posible wala kay itubag tungod kay wa man kakaila sa iya kay wala man mo magistoryahanay. The same po na sa Ginoo. Dili nimo masaysay ang Ginoo diya sa imong kinabuhi kay wala man kagyod makikistorya sa Ginoo through sa iyaha nga pulong. Naingon pa kun ikaw mag-spend o consistent na oras sa Ginoo sa pagbasa sa pulong sa Ginoo aron mas mailhan pagyud nimo siya, mas mahisuod ka sa kasing-kasing sa Ginoo. Another thing, God gave us a clear picture of what He's like. Kinsa ba gyud ang Ginoo? And He put it all down in the Bible for us to learn and remind ourselves of His nature. Kung gusto ka mailhan gyud nimo kinsa ang Ginoo nga imong gialagaran, tunay ang Bible. Kaya ang Bible ang mag-explain ni anak nimo kung kinsa ka nang imong gialagaran. Ayaw sundog atong mga tao nga tua dito sa Athena, sa Asia. Nga usa ka adlaw naglakaw si Jesus sa usa ka balangay. Nakita niya ang usa ka inscription sa usa ka building og nakabutang dito sa inscription sa usa ka building na murag inani ba nay karatula gibutang dito alang sa Ginoo nga wala namo mailhi. So naga-worship sila dito sa maong balay nga naa dito sa Athena sa Dios nga wa nila mailhi. Wala ingon niya ito nga alang sa Dios nga wala namo mailhi. So mihunong si Pablo mi ingon siya. Naibalo ba mo kinsa nang Ginooha nga inyong gialagaran? Mianhi ko diriya aron ipaila kaninyo kung kinsa na nga Ginoo nga inyong gialagaran. Kay wala man day na ninyo mailhi. Ang naibaluan lang nila doon na Dios. Pero wa sila kaswito kung kinsa man ang Ginooha. Basin igsoon, murakag sama niini na mga tao. Gasimba sa Ginoo, pero wala gyud personal na knowledge sa Ginoo. Wa gyud kakaila kung kinsa man gyud ang Ginoo, asa man gyud sa gikan, unsa ba gyud ang pagkagamhanan, ang iyang pagkahuli, kinsa man gyud siya, unsa man gyud siya. Wala ang challenge sa imuha, read your Bible, read the scripture, tuni ang Biblia kay para mailhan nimo siya. The Bible shows how God interacts with man, how He communicates, and the topics He sees as priorities. Sabi ninyo, pag magabasa ka og Bible, mura kag nakikistorya sa Ginoo. Kabasa ka og Bible. For example, John 3:16, basahon nimo kay gigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kung imo nang imong hunahunaon, murag ginarelay niya ang pulong sa Ginoo diha sa imuha. Na directly nakikistorya ang Ginoo diha sa imuha. So kung gusto ka mailhan nimo ang Ginoo, read your Bible. Ha? Kaya gani nato humanon ang pocketbook gani siguro from cover to cover. Di na lang maniud to kay humanon sa. O ka di sa manihapon kay humanon sa. Unya na lang kaon humanon sa nako ni kay maputol kun mawala ako ang sa banay tawagan ni anak. Mawala ako ang momentum. Mawala ang ako ang momentum kung magluto pa ko. So diretsohon na lang ako nagbasa. Mga nang may tabo mapas mo. Nanay mga nangapas mo anang pakitbook. Kay imbis magluto, di magluto kay mawala man ang momentum. Basa, bantay sa oras wala na. Kuan na di ay. Laypas na sa ating kaon. That's why magabasa kitag Bible. Through the scriptures, we get a greater understanding of His character. Kung gusto ka maibaluan unsa ang karakter sa Ginoo, read your Bible. At the same time, we are renewed, refreshed, unsa pa gyud, and washed with the water of the Word. Labitong maklean ka sa word sa Ginoo.
ma-refresh ka, mahugasan ka sa pulong sa Ginoo, ma-renewed ka sa pulong sa Ginoo kay gabasa ka. We begin to think the way He thinks. Kainom daw mo atong ako ang gi-share sa bunawan. Pag paminaw ka sa ako ang wali, only 5% lang ang imuhang masabtan sa akong wali. Iniguli ninyo, tanaway, iniguli ninyo sa balay, kalimot na gani mo unsa akong giwali. Ha? Ano man, 5% lang ma-absorb ninyo. Pero kung mubasa mo Bible, pila ganito? 10% plus imong i-take note, pag imuha paging i-memorize, mas dagko kayo kag makuha kay directly manggod. Ha? Pag mubasa kag Bible, murag direct ang Ginoo. Pag maminaw ka sa kung wali, usahay ma-personal man nimo. Ano man? Kini si pastor sige nagpangigo, murag ko rin nakita ni pastor, kadaghan-daghan na mo diri ah. Ma-personal na. Pero kung magabasa ka og Bible, nya i-take note pagid nimo, and then i-memorize pagid nimo, 95% ma-learn nimo. Compare sa 5% lang nga makuha nimo samtang gawali si pastor. Muna, maayo gyud na magbasa pud ta sa pulong sa Ginoo. Ayaw lang isalig sa pagpaminaw sa wali ni pastor. Kay basin unya og maanad ka, unya mahiadto ka sa laing simbahan, unya magwali dito og dili na biblical, basig mutuo gyapon ka. Kay abi man nimo og biblical na to iyang giwali. Kay wala makagabasa og Bible. So mao nang imo ang pagtuo nga tanan magwawali gikuha nila sa Bible. Pero naay uban gawali para lang gyud sa kaayuhan sa ilang kaugalingon usab. Para po sa ilaha na muban gani magpaila na sila nga sila'y Ginoo. Mo na kinahanglan basa gitag Bible kay basin og mahasaag mo, mawa mo di simbahan kay mo abroad mo, o ka mulangnya mo sa laing dapit og makasulod bug simbahan, nya moingon tong magwawali dito nga simbahon ko ninyo. Napatay na. Basig mo yung ka nga iti simbahon daw nato siya. Murag tagaan kag Bible verse, patay na. Ha? Kay si Kibuloy naghatag pud ba yan sa Bible verse. Kaya lang yan iyahang pagsabot siya gihisgutan atong Bible verse dito siya to. Mo na daghan pug nailad. Una basa gitag Bible. Ha? Ay mugtuwa nang ang Bible makabuang. Kay bisag unsa imong basahon, bisan pag pocketbook, bisan pan og newspaper o unsa ba na mga books imong basahon, kung di ka magkaon, mabuang jud ka. Ha? Mo na nga basa og Bible, di lagi makabuang ang Bible, kaon lang kag sakto. Ha? Ang uban ng mga tao mingon ay sigbasag Bible kay makabuang na. Makabuang na noon makabasag Bible nga mailhan nimo ang Ginoo maayo kinsa siya mabuang na hinuon ka. Ha? Mga tao na siya nga dili gusto, mga pagtulun-an na nga dili niya gusto nga ikaw magbasa og Bible kay kung magbasa kag Bible, makumpara man nimo ang iyang teaching. Unya, dili kanya madani. Mao nang naay mga relihiyon, naay mga grupo nga gina-discourage ang pagbasa og Bible. Na ang mga member sa simbahan, dili kunuhay pagbasa og Bible, dapat ang imong paminaw lang, ang wali lang atong nagwali, ug dili ka mobasa og Bible. Ngano kaha nga gibawalan man, kay lagi makabuang. Dili na makabuang. Sulti lamang na, kay kung magbasa ka og Bible, basig makumpara nimo imong gibasa sa iyang giwali, ug makaingon ka nga, baka man dayto nga wali, di man dayto mao. Lahi man dining, lahi laging gitudlo sa Bible. Lahi lagi to yang giwali. So mauna nga gina-discourage ang pagbasa og Bible. Pero diri sa atoa, hagiton gyud man ako basa gid og Bible kay para masuod ka sa Ginoo, mahibalo gyud ka sa kamatuoran. Ikaduha, worship. Unsa ganitong una, para mahisuod ka sa Ginoo, kinahanglan basa og Bible.